Unang bahagi, basahin ang sitwasyon sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sitwasyon, sa isang bayan sa Palawan, ipinagdiriwang ang taunang pesta. Makikita rito ang mga kabataang sumasayaw habang may suot na makukulay na tradisyonal na habing malong at tela. Ang mga pamilyang sama-samang nagmamano sa mga nakakatanda bago kumain ng luto nito na adobo at kare-kare, at ang mga pagtutulungan ng komunidad o bayanihan sa pag-aayos ng dekorasyon sa kalsada. Habang nagaganap ito, ang ilang kabataan ay nag-Facebook Live upang ipakita ang pagdiriwang sa kanilang mga kaibigan sa ibang bansa. Unang katanungan, magtala ng dalawang halimbawa ng material na kultura at dalawang halimbawa ng di material na kultura na binanggit sa sitwasyon. Para sa material na kultura, una na rito ang makukulay na tradisyonal na habing malong at tela. At ikalawa naman ay ang luto na adobo at kare-kare. Para naman sa halimbawa ng di material na kultura, ang una ay pagmamano sa mga nakakatanda. Ikalawa ay ang bayanihan o pagtutulungan ng komunidad. Para naman sa ikalawang katanungan, tukuyin kung anong elemento ng kultura ang ipinakita sa gawin ng pagmamano sa nakakatanda, ipaliwanag ang kahulugan nito sa lipunan. Ang pagmamano sa nakakatanda ay nagpapakita ng elementong pagpapahalaga. Pinapakita nito ang paggalang, pagmamahal at respeto sa mga nakakatanda. Mahalaga ang kaugaliang ito dahil ito ang ito ang nagpapatibay sa mabuting ugnayan ng pamilya at komunidad. Ikalawang bahagi, sagutin ang tanong sa pamamagitan ng isang talata hanggang dalawang talata o 3 hanggang 10 pangungusap. Katanungan, batay sa outline at sa binasang sitwasyon, paano nagpapakita ang pagdiriwang ng piyesta at ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Facebook Live na ang kultura ay dinamiko o patuloy na nagbabago at umaangkop sa panahon. Paano nito nag-uugnay ang nakaraan at ang kasalukuyan? So, sa aking binasang sitwasyon, ipinapakita nito na dinamiko ang ating kultura dahil napapanatili nito ang ating nakasanayang tradisyon tulad ng pagsuot ng tradisyonal na kasuotan, pagmamano sa mga nakakatanda, bayanihan sa komunidad, habang ginagamit ang makabagong teknolohiya tulad ng Facebook Live. Pinapakita rin ito na maaaring umunlad ang ating kultura na hindi nawawala ang kinagisnan nating kaugalian. Kung dati ang mga tao ay kailangan pang pumunta sa mismong lugar na iyon upang ipagdiriwang ang fiesta, ngayon ay maaari na silang makasali o maaari na nilang ipagdiriwang ito gamit ang internet. Sa kabila nito, napapanatili pa rin ang diwa ng fiesta bilang pagpapakita ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa tradisyon. Ang makabagong teknolohiya ay nakakatulong din sa pagpapalago ng ating kultura. Like, na gamit nito na ibabahagi natin ang ating mga saloobin at na kakatulong tayo upang magkaroon ng koneksyon o makasama ang mga mahal natin sa buhay na nasa malayo. Ito ay nag-uugnay sa bawat isa upang mas lalo nating bigyan ng kahalagahan ng ating tradisyon at kultura. Unang gawain, unang tanong. Magtala ng dalawang halimbawa ng material na kultura at dalawang di material na kultura na binanggit sa sitwasyon. Material na kultura na nabanggit sa sitwasyon. Una, tradisyonal na habing, malong at tala. Ikalawa, luto na adobo at kare-kare. Sa di material naman ay ang pagmamano at bayanihan. Ikalawang tanong, tukuyin kung anong elemento ng kultura ang ipinakita sa gawin ng pagmano sa nakatatanda. Ipaliwanag ang kahulugan nito sa lipunan.
Ang pagmamano ay isang norm dahil ito ay isang kaugalian na sinusunod ng maraming Pilipino bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ikalawang gawain. Batay sa outline at sa binasang sitwasyon, paano nagpapakita ang pagdiriwang ng pista at ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Facebook Live na ang kultura ay dinamiko na patuloy na nagbabago at umaangkop sa panahon. Paano nito pinag-uugnay ang nakaraan at kasalukuyan? Ang pagdiriwang ng pista ay nagpapakita ng dinamiko ang kultura dahil nananatili ang mga tradisyon tulad ng pagsasayaw, pagsusuot ng tradisyonal na kasuotan, pagmamano, bayanihan at paghahanda ng mga tradisyonal na pagkain. Habang gumagamit naman ng makabagong teknolohiya tulad ng Facebook Live upang maipakita ang pagdiriwang sa mas maraming tao. Ipinapakita nito na ang kultura ay hindi nawawala kundi sumasabay o umaangkop sa pagbabago ng panahon. Tatlong bahagi. Hello guys! Ngayon, ibabahagi namin ang isang kulturang Pilipino na nararapat ipagmalaki. Ang bayanihan. Para sa akin, ipinapakita nito ang pagiging matulungin at pagkakaisa ng bawat tao at sa puso ng mga Pilipino. Kahit sa panahon ng pagsubok, makikita natin kung paano nagtutulungan ang mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Nagtutulungan ang bawat Pilipino sa abot ng kanilang makakaya. Hindi rin sila humihingin o naghihintay ng anumang kapalit. Ang bayanihan ay normal na lamang sa bawat Pilipino. Ito ang nagsisilbing daan upang makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa pamamagitan ng social media, maipapakita natin sa ibang bansa ang ganda ng ating kultura at mahikayat din natin ang iba na pahalagahan ang pagtutulungan. Ang bayanihan ay hindi lamang tradisyon, kundi isang pagpapahalagang sumasalamin sa puso ng bawat Pilipino. Yun lang, paalam!